Hi there! I'm Teacher Leia G and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano mag-transfer ng Revenue District Office or RDO through online gamit ang cellphone. By the end of this video, malalaman natin kung bakit ba kailangan mag-transfer ng RDO, ano yung mga requirements, yung step-by-step guide kung paano ito gagawin, at kung gaano katagal bago mag-transfer ang RDO. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ba itong Revenue District Office or RDO transfer. Ang RDO transfer ay proseso ng paglipat ng ating tax records mula sa existing RDO papunta sa bagong RDO na sakop ng ating current address or ng ating current workplace. Ang pag-transfer ng RDO ay ginagawa kung tayo ay lumipat na ng bagong tirahan, nag-iba na ng employer or ng trabaho na pinapasukan, at kung nagbago ang ating business address. Para ma-transfer yung ating RDO through online, kailangan po natin ng accomplished BIR Form 1905, government valid ID, at active email address. So now, let's proceed sa step-by-step guide kung paano mag-transfer ng RDO through online gamit ang cellphone. First step, alamin muna natin yung ating old or existing RDO at yung new RDO na paglilipatan ng ating BIR records. Papunta lang tayo sa ating web browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.bir.gov.ph. I-tap lang natin yung link at magdadirect na ito sa homepage ng BIR. Then, i-tap lang natin yung click here to chat with Revy. After nyan, mag-a-appear po itong chatbot ng BIR. Antayin lang po nating matapos yung mga automated response. Then, mag-select lang tayo ng preferred language natin. Kung gusto nyo ng Tagalog, piliin lang po ang Filipino. Pero ako po, ang pinili ko po ay English. Then, pipili lang tayo kung ano ba yung concern natin. Tap lang natin yung arrow down at piliin ang PIN validation. Antayin lang nating matapos yung automated response ni Revy. At itap ang view under PIN validation. After nyan, magdadirect ito sa BIR PIN validation page. I-input lang natin yung ating PIN, first name, middle name, last name, gender, at date of birth. Please take note na sa pag-input ng PIN, dapat po wala itong hyphens or dash. Para naman sa mga walang middle name, please leave it blank. After may input yung ating details, itap lang natin yung submit form. Then, antayin lang natin mag-load yung page at mag-a-appear na yung response ng BIR na yung PIN provided ay valid. Naka-indicate din dito kung saang RDO naka-register yung ating PIN. First, mapunta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.bir.gov.ph. At itap ang link.
Pag nasa BIR homepage na tayo, tap lang natin yung menu icon na makikita sa upper right corner ng ating phone screen. Then, itap natin yung e-services at itap naman ang other e-services. Next, scroll down lang natin at hanapin ang Taxpayer Registration Related Application or TRRA portal. Pag nasa BIR TRRA portal na tayo, proceed tayo sa step 2 at itap ang Choose Application, then piliin ang application for TIN under EO98 and TONET. After nyan, proceed tayo sa step 3. I-input lang natin yung address kung saan natin ililipat yung ating RDO. Tap lang natin yung Choose Province. Choose city or municipality. Choose barangay. After natin ma-input ang ating barangay, makikita natin sa ibaba ng enter name of applicant or registered name ang email information. Naka-indicate na po dito yung ating new RDO at email address ito. After ma-identify yung ating old and new RDO, next need naman natin mag-download at mag-fill out ng BIR Form 1905. Punta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin yung BIR forms at tap ang link. Then, magdadirect ito sa BIR Forms page. Scroll down lang natin at hanapin ang BIR Form 1905. Then, tap lang natin yung View BIR Form number 1905 para ma-download yung form. Ito po yung form na ginagamit para sa application for registration information update, correction, and cancellation. Next, pili lang tayo ng application na available sa ating phone na gagamitin natin para ma-view yung BIR Form 1905. Once na-open na natin yung BIR Form 1905, tap lang natin yung tatlong tuldok na icon na makikita sa upper right corner ng form, then itap yung download. Yung BIR Form 1905 ay 4 na page po. Yung pang last page ay list ng requirements. Next, i-fill out lang natin yung BIR Form 1905. Sa pag-fill out ng form, pwede po natin itong i-type or ipaprint tsaka sagutan ng handwritten. Sa first page, need nating i-fill out ang part 1 which is the taxpayer information. I-input lang natin yung ating tax identification number or TIN, RDO code nung existing TIN natin, yung ating updated contact number, at yung ating registered name following last name, first name, middle name, and suffix format if applicable. Next, i-fill out lang natin yung part 2 which is yung reason or details of registration information, update, or correction. Under reason or details, i-mark as X lang po natin yung correction, change, update of registration information. After nyan, i-fill out naman natin yung number 7 letter B. I-mark X lang natin yung change in registered address. Transfer to another RDO. Then, indicate natin yung old RDO or yung current RDO ng ating TIN at new RDO or yung paglilipatan ng RDO natin. Next, i-input natin yung ating new address. Dapat po yung address na ilalagay natin dito ay yung current address natin or yung address na nakalagay sa ating valid ID na ipapasa sa BIR. If ever po na wala tayong ID na same sa current address natin, need po natin mag-present ng Barangay Certificate of Residency. Ganito po yung tamang details ng first page. Sa second page naman, wala tayong need na i-input na details, kaya proceed tayo sa third page.
Ang need po nating i-fill out ay yung number 12, which is yung declaration. Ilagay lang po natin yung ating signature over printed name. Then, sa title or position, ilalagay naman po natin ay taxpayer. Next step, need naman nating isubmit yung ating RDO transfer request through email. Sa recipient 2, ang ilalagay po natin na email address ay yung email address ng old RDO natin. Then, sa carbon copy recipient, ilalagay naman natin yung email address ng new RDO na paglilipatan natin. Then, sa subject, ang nilagay lang po namin ay request to transfer RDO, then yung ating complete name. Sa body ng email naman, ito po yung nilagay namin. Pwede naman po na gayahin nyo na lang po ito. Comment nyo lang po kung gusto nyong i-copy yung message para mailagay po sa comment section. Next, tap natin yung attach icon na makikita sa itaas ng ating email. Then, tap yung files at i-attach yung ating na-accomplish na BIR Form 1905. Then, i-attach lang natin yung front side at back side ng ating government valid ID. After nating ma-attach yung accomplished BIR Form 1905 at front and back side ng ating valid ID, tap lang natin yung send icon. After ilang hours, nakareceive na kami ng email from RDO na transfer done. 2:43 PM po kami nag-send ng email request. And nakareceive naman po kami ng email response ng 4:09 PM ng same day. Lumalabas po na in less than 2 hours, na-transfer na agad yung aming RDO sa new RDO. Please take note na ang response ng BIR ay depende po sa RDO na pinagpapasahan natin. Possible po yung iba mas matagal makareceive ng email response at yung ibang RDO naman ay mas mabilis ang kanilang process. Pag nag-transfer tayo ng RDO through online, wala po tayong marireceive na BIR Form 1905 na may receive stamp. Para po sa mga magta-transfer ng RDO for employment purposes, pwede nyo pong ipakita yung email confirmation from BIR sa inyong employer na successfully transferred na ang inyong RDO. Pwede din naman po na mag-generate ng digital PIN ID after ma-transfer ang RDO at yun ang ibigay sa employer. If ever po na nanghihingi talaga ang employer ng BIR 1905 form na may receive stamp, need po pumunta sa old RDO at doon po ipapareceive yung inyong form. Ganun na po kadaling mag-transfer ng RDO through online gamit ang cellphone. Mabilis, convenient, at di na kailangan mapunta ng mismong RDO. Sa next video ko, i-discuss ko naman kung paano mag-update ng email address para sa may mga existing PIN. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel para ma-notify kayo once uploaded na yung video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.